power of prayer. Napaka-importante po na malaman natin na napakasimple lang po talaga manalangin. Ang panalangin po ay magiging simple kung iisipin natin to sa paraan na praktikal, hindi po spiritual. So ano pong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay nakikipag-usap sa isang individual, asawa mo, anak mo, o di kaya guro mo, o di kaya kapitbahay mo, that is actually the form of prayer na sinasabi ng Panginoon. Dahil ang Panginoon po, ang gusto niya, pag tayo ay mananalangin, mananalangin tayo sa ganong klaseng paraan, personal, malapit, ika nga kung maaring face-to-face yung experience, ganun po kasi yung panalangin, napakasimple po ng panalangin. Hindi siya komplikado. Ang gagawin mo lang po, lalapit ka sa Panginoon at kakausapin mo siya. Kaya po importante na wag nating kakalimutan how powerful prayer is. Remember po, di ba? Pansinin niyo po, kung kayo po ay may mga kausap na individual, ang mangyayari po sa inyo ay para maging kawangis niya yung taong yun. At kung madalas mo siyang kausap, malaki ang probability na inaantay mo rin siyang sumagot, makipag-usap sa'yo. Ganun din po yung kalakaran ng panalangin. Hindi lamang tayo yung magsasalita, kung hindi hahayaan din natin yung paraan ng Panginoon para kausapin po tayo. Kasi meron po talagang ano yan, exchange, ika nga. So if we are going to actually communicate with God sa ganung klaseng personal na paraan, makikilala natin ang Panginoon at higit doon tayo po ay mababago. Garantisado po ang pagbabago na mararanasan ng kahit sinong individual na magpapasakop sa Panginoong may kapal. Bakit po? Kasi ang kausap natin ay Diyos. At magiging kawangis natin ng Panginoon. At ang ating salita, ang ating lengguwahe ay mababago. Kung tayo po ay nakikipag-usap sa mga chismoso o chismosa, ang lengguwahe po natin ay magiging kawangis nila. Pag tayo po ay kumausap sa Panginoon, ang lengguwahe po natin ay mababago. Hindi po tayo magiging negatibo, hindi po tayo magpapasakop sa kawalan ng pag-asa. Ang mangyayari po sa atin ay may sigla sa kalagitnaan ng delubyo o di kaya bagyo ng buhay. Kaya po yung mga sinasabi natin, patuloy po natin siyang sinasamba. Napakaganda po nga ng sinabi ni Job nung siya po ay na-test ng Panginoon. Sabi niya, though He slays me, yet I will put my trust in Him. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil hinayaan niyo mapag-usapan namin ang kapangyarihan ng panalangin. At sa araw na ito, Panginoon, ang nais po naming maunawaan, ano nga po ba ang kapangyarihan ng pakikipag-usap sa inyo? At ang kapangyarihan ng pakikipag-usap niyo sa amin? Ang kapangyarihan ng karanasan na kami ay mapapalibutan ng presensya mo habang kami po, Panginoon, ay nakikipag-usap, nakikinig, nakikipagbalitaktakan, nagtatanong sa iyo, at handang makinig sa iyong mga sagot sa aming mga tanong at higit doon, Panginoon, maranasan ka namin sa napaka-personal na level. Alam po namin, Panginoon, tinuro ni Hesus Kristo na kapag po kami ay nanalangin, tawagin ka naming Ama. Ang ginamit niya pong term sa Biblia ay Aba. Ang Aba po ay isang informal or term of endearment sa isang ama. Ito ay maaring papi, ito ay maaring tatay, ito ay maaring kung paano natin tinatawag ang ating Ama. Ngunit Panginoon, maraming salamat. Dahil ang nais mo ay kami ay kumilos at paniwalaan at yakapin ang katotohanan na kami po ay anak mo sa panahon na tinanggap ka namin bilang Diyos at tagapagligtas. Kung kaya't Panginoon, kami po ay may pribilehiyo na pumasok sa inyong trono at makausap kayo, Panginoon, face to face, ika nga. Lord, sa araw po na ito, balutan niyo po kami ng dugo ni Kristo. Palibutan niyo po kami, Panginoon, ng inyong mga banal na anghel. Pakiwaksin niyo po, Panginoon, ang gawa ng kadiliman para hindi kami malito, malinlang sa aming pagsusuri, paikinig, at pag-asa na kami po ay makakaranas ng inyong pagdalaw, ng inyong presensya kung kahit nasaan man kami. Kaya po, Panginoon, sa habong ito, pagpalain niyo nawa ang aming pakikinig, ang aming paglagay at pag-ukit sa puso ng inyong mga salita, at ang grasya na kailangan namin para maipamuhay ang iyong katuruan. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan.
So napaka makapangyarihan po talagang manalangin. Kaya nga po sabi ng Panginoon, manalangin tayo. Kasi nga po, pag nananalangin tayo, ang nangyayari sa atin, tayo po ay kumukonekta sa Panginoon. At yung pagkakataon na yun, nakikita natin ang mundo, nakikita natin ang ating circumstance, nakikita natin yung ating situation sa paraan at lente ng Panginoon. Kaya nga po, kapag tayo ay kulang sa kayamanan, kapag tayo po ay tumingin sa Panginoon at tayo po ay nanalangin sa Kanya, bibigyan Kanya ng kapayapaan na magtiwala sa Kanya dahil alam mo na mahal ka ng Panginoon. Wala pong kapantay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga po pag nanalangin tayo at ang pakay natin ay sundin ang tamang panalangin, ang mangyayari po sa atin, tayo po ay lalong lalalim sa relasyon sa Panginoon. At kapag lumalim po ang relasyon natin sa Panginoon, sobra pong tibay ng ating koneksyon sa Kanya, sobra pong lalim ng tiwala at kumpiyansa natin sa Kanya. Kaya nga po kahit alanganin na nakikita natin sa ating mundo o ating karanasan, ang mangyayari po sa atin, lalo tayong magtitibay, kakapit at ahawak sa Panginoon. Hindi po ba parang kapag meron kang asawa at malalim ang relasyon mo sa asawa mo, di po ba yung lalim ng tiwala mo sa asawa mo ay ang magdadala ng pag-angat ng inyong relasyon at ang inyong paglalim ng pagkakaunawaan? Walang confusion sa isang couple na sila ay nagmamahalan. Kaya nga po pagtitignan po natin, kapag ang mag-asawa madalas mag-usap, malabo po ang pagkakataon na sila ay magkakaroon ng misunderstanding o hindi pagkakaunawaan. Malabo po na sila ay magtatalo sa isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Yung tamang hinala, wala pong ganun sa mag-asawa na malalim ang kanilang relasyon at komunikasyon. In other words, sila po ay madalas magkaroon ng engkwentro, nag-uusap, nagkakakilanan, lalo pong lumalalim ang pagkapit nila o yung cleaving na tinatawag natin sa kanilang relasyon. Kaya nga po, ang mag-asawa na madalas mag-usap, ang mag-asawa na madalas magsama, ang mag-asawa na naghahanda ng panahon para makinig, hindi lang para magsalita, matibay ang kanilang relasyon. Kaya nga po yung mga ganitong mga couple, napansin ko po, malayo po sa kanila ang chismis at chismisan. Malayo po sa kanila yung makikita mo nasa kapitbahay nakipagpuntahan o yung kapitbahay nasa tahanan nila. Malayo po yung mga pagkakataon na makikita mo na sa kanilang mga conversation, sa kanilang pakikipag-usap, pag-uusapan nila tao. Hindi po. Bihira po ako makita ng mag-asawa na malalim ang koneksyon sa bawat isa na pag-uusapan nila o makikipag-usap sila sa mga taong hindi malapit sa buhay nila. Maaring magiging mapili sila, maaring magiging sila ay maingat sa pag-konekta sa mga tao dahil kailangan nilang pagtibayin ang kanilang relasyon at walang makakasingit na kaguluhan. Ganon din po sa Panginoon. Kung araw-araw tayo mananalangin, tignan niyo po ang sigla ng buhay niyo iba. Hindi kayo maghahanap ng mga tao na para kausapin at para isumite yung pinagdadaanan ninyo. Kaya nga po kadalasan kapag ang tao mapanalangin, wala kayong maririnig na reklamo. Kahit napakahirap ng sitwasyon ng kanyang buhay. Kasi nakausap niya na ang Panginoon, naresolba niya na ang kanyang sitwasyon at siya ay may malalim na tiwala at kumpiyansa at kapayapaan, kagalakan ang kanyang pinagdadaanan ay isang bagay na malalagpasan niya dahil sa grasya ng Panginoon. So kung tayo po ay makikipag-usap sa Diyos araw-araw, tignan niyo po ang pagbabago ng inyong lengguwahe, ng inyong salita. Tignan niyo po ang pagbabago ng pakikipag-usap niyo, lalo na sa mahal sa buhay niyo. At makikita niyo po na kayo ay nababago paloob sa loob, palabas. So grabe po talaga ang Panginoon. So napaka-importante po talaga na kumonekta tayo sa Panginoon at hindi sa tao. Sabi po sa Jeremiah 33:3, NLT version. Kung maaari po kayong tumayo with me and we will read this verse together, that will be great. Sabi po rito ng Panginoon through the prophet Jeremiah, call to me and I will answer you. I will tell you great and unsearchable things you do not know. Grabe po. Si Jeremiah po ay ang tinatawag na lamenting or weeping prophet. Kasi siya po yung propeta ng panahon na na-exile po ang mga Israelites. Napunta po sila sa Babylon. At siya po yung propeta na kailangan mag-deliver ng mensahe sa mga kababayan niya na darating ang panahon. Babalik tayo lahat sa Diyos. At babalik tayo doon sa ating lupang kinalakihan, which is Israel.
So ganun po yung lalim ng bigat ng ministeryo ni Prophet Jeremiah dahil kailangan niya pong palakasin ang loob at ipamahagi ang salita ng Diyos na na-reveal sa kanya through his prayers doon sa nation of Israel. Marami pong gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Marami po siyang gustong ah, ibahagi para makilala po natin lalo ng malalim siya at sa proseso makilala po natin ang ating sarili. Makikita po natin yung greatness natin. Makikita po natin yung gifting natin, yung talent natin. Makikita po natin kung saan tayo magiging maligaya at magkakaroon po talaga tayo ng mas maayos na desisyon kung ang kabahagi ng ating pagdesisyon ay ang Panginoon. So ano pong mangyayari sa'yo? So bago ka po, let's say, gumawa ng desisyon, gumawa ka ng aksyon, nilalapit mo siya sa Diyos at ipapakita ng Panginoon sa iyo ang pinakamagandang kapamaraanan para maresolba mo ang iyong sitwasyon, paano ka makipag-usap sa oras na yon, at syempre ano yung dapat mong gawin hakbang by hakbang. Ganun po ang Panginoon. Napakaliwanag niya po magbigay ng instruction. So, siyempre po, ang unang instruction niya ay manggagaling sa pagbabasa natin ng Biblia. Kaya nga po, pag nalulungkot ka, ang solusyon dyan, basahin niyo po ang Galatians chapter 5, verse 22. Dahil ang bunga ng Espiritu, package deal po yan. Love, joy, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. I think I missed something. So, naandun po yun. Package deal yan. Lahat po yan bubunga sa oras ng pagkakataon para maresolbahan ang kalungkutan. Meron po ako nakausap na aking isa sa mga alaga ko. At pinag-usapan namin, anong nararamdaman mo ngayon? Ang sagot niya sa akin, me. Sabi ko, bakit me? Ang nararamdaman mo? Kung napag-usapan po namin yung lalim ng pinanggagalingan ng me na nararanasan niya. At nung nag-usap po kami, naintindihan niya na dapat ang Kristiyano ay walang me na karanasan. Bakit po? Kasi pag nagkaroon ka ng na karanasan, ibig sabihin wala kang excitement, wala kang joy, maaring wala kang kapayapaan, at maaring ikaw ay passive. Ang sabi ng Panginoon, I have given you the fruit of the Spirit, which is joy. Dapat, at the very least baseline, maligaya tayo, may kagalakan tayo, at punong-puno tayo ng pag-ibig. So excited pa rin tayo sa buhay kung tayo po ay konektado sa Panginoon. Kaya nga po yung mga unsearchable things, yung mga bagay na hindi natin alam sa sitwasyon natin ngayon, at yung mga bagay na hindi natin alam tungkol sa atin, malalaman natin kung handa tayo makinig. Marami po akong kilala mananalangin ng 3, 4 na minuto. Pero pag nakipaghuntahan sa kaibigan, naaabuti ng 3, 4 na oras. So pag tinignan po natin, ano ang kahalagahan? Ano ang naidagdag ng pagkikipaghuntahan mo sa kilala mong kaibigan for the past 3, 4 hours versus kung yun ang panahon na igugugol mo sa Panginoon? Grabe po ang kapalit. Ako po ay isang patotoo sa inyo. Ang dami ko pong natututunan sa Panginoon. Una po sa lahat, ang instruction ng Panginoon na nasa Biblia. So, i-lead ka ng Panginoon kung saan ka pwede magbasa. Kaya nga po, hindi pwede na mananalangin ka sa devotions mo at mananalangin ka lang. Kailangan tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil yan po ang magsisigurado sa ating pagsunod sa Kanya at ang ating tagumpay. At ang higit po dyan, kapag nakausap po natin ng Panginoon, lalalim po lalo ang ating tiwala at pag-ibig sa Kanya. Maunawaan natin na ang pagsunod sa Panginoon, kailangan may kalakip na pag-ibig para magagawa natin ng walang apprehension, ng walang pagdadalawang isip. Ganun po ka-automatic. Hindi po ba pag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para sa taong yan? Magkakasala ka nga para sa taong yan. Pag inutos ng taong yan na mahal mo ang isang bagay, gagawin mo yan. Mabilis pa sa 3:00 ng madaling araw. Ganun din po sa Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon at malalim ang koneksyon natin sa Kanya, tayo ay mananalangin. Hindi lamang isang beses sa isang araw. Maaring 3, maaring 4, maaring yung buong araw. Kaya nga po sabi sa no, sa Book of Philippians, di ba? We pray without ceasing. Konektado tayo sa Panginoon every moment of every day, of every single second. Yun po yun. Konektado tayo sa kanila. Kaya nga po pag meron tayong ugali na mapanalangin at tayo ay konektado sa Panginoon, magkakasala pa ba tayo? Siyempre hindi na. Di ba walang pinag-aiba yan eh.
Ikaw ay anak, tatay mo kasama mo, sa lahat ng gagawin mo sa buong araw hanggang pagtulog mo, malabong magkasala ka kasi kasama po tatay mo. At meron kang certain degree of consciousness na hindi ka dapat gumawa ng kapalpakan kapag kasama mo ang iyong ama. So grabe po talaga ang Panginoon pag tinignan natin. So it is absolutely amazing for us to be connected with God dahil sobra po ang kapangyarihan ng panalangin. Alam nyo, hinahamon ko po kayo, subukan nyo talaga manalangin, yung totoong panalangin. Tignan natin kung hindi next week, magbibigay ka ng testimony na kayo ay nabago. So, we're going to have two talking points today, relationship over ritual sa panalangin at ang panalangin na nakapagbibigay ng pagbabago sa atin. Pag-usapan po natin ang relationship over ritual. Sabi po sa Psalm 145 verse 18 Amplified Version, The Lord is near. Oh, pwede po tayong tumayo together at basahin po natin sabay-sabay if it's appropriate kung nasaan ka mang lugar. Sabi po sa Psalm 145 verse 18, ito po ay salmon ni David. At ang sabi niya, The Lord is near to all who call upon Him. To all who call upon Him in truth, in any time of need. So, hindi po ritual ang panalangin sa Panginoon. Ito po ay personal, relational connection. Para magkapatid, para mag-ama, para mag-asawa. Parang mga matalik na magkaibigan. Something like that. Pero syempre, dahil Panginoon ang kausap po natin, tayo po ay may banal na takot sa Kanya. At ang sabi ng Panginoon, ang katotohanan, pwede kayong tumawag sa akin kahit anong mangyari. Sabi po yan ni David. Si David po, sobrang lapit niya sa Panginoon. Sobrang matagumpay po siya. Arguably, siya po ang pinakamalupit na hari ng Israel. The second king of Israel after, of course, replacing King Saul. Pag nakita po natin ang buhay ni David, opo, pumalpak siya. Hindi niya tinago, hindi niya kinubli yung kapalpakan niya. Mababasa natin ang kanyang karanasan, ang kanyang kapalpakan, ang kanyang tagumpay sa Biblia. Hindi tinago ng Panginoon at hindi rin kinubli ni David, ni King David, ang kanyang karanasan. Kaya nga po, sobrang lalim ng pagkakakilala ni David. Nung ginagawa niya po ang Psalm 145, naalala niya ang Panginoon na lumikha ng langit at lupa. Naalala niya na ang Panginoon ay konektado sa atin at ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Opo, lahat po ng pangangailangan natin ibibigay ng Panginoon. Kaya nga hindi po tayo dapat nangungutang kapag nakita natin na tayo ay nauubusan ng bigas. 'Di ba doon sa coffers natin, ika nga. Tayo ay magtitiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon po, hindi siya mahuhuli kung tayo po ay matapat. Ngayon, syempre, kung nalubog tayo sa utang at marami tayong ginawang kapalpakan as we move along this life, then we need healing and deliverance from God. Kailangan po natin gumaling doon sa karamdamang spiritual na yun. At ito po ay mangyayari sa panalangin. Pag tayo po ay nanalangin sa Panginoon, tayo po ay mabibigyan ng lunas doon sa problema natin. At ang ating karamdaman, tayo po ay mapapagaling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil sino ba naman ang ama na matino na nakita niya ang kanyang anak na merong karamdaman na matutuwa pa siya? Wala pong ganun. Kaya po ang Panginoon natin, patuloy tayong pinapaalalahanan, katulad sa mensaheng ito, na manalangin araw-araw dahil gusto po ng Panginoon sa atin na tayo ay mabuhay na walang karamdaman, na spiritual. Tayo ay mabuhay ng malusog, malakas, matibay, matalino, mapayapa. Yan po ang nais ng Panginoon. Ngunit po, dahil tayo ay lumalayo sa Diyos, hindi tayo nananalangin, mas mahaba ang panahon natin kakascroll ng social media o di kaya sa pagipaghuntahan natin kahit kaninong individual, nakakaligtaan po natin ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga po marami akong mga karanasan, mga nakausap at mga nabasang storya. Ang mga taong mapanalangin ay nasalba ng Panginoon. Pag tinignan po natin ng Biblia, at titignan po natin yung ano no, yung sitwasyon noong babae na ano no na makamundo na nag anoint kay Jesus nung kasama po ni Jesus si Simon the Pharisee. At itong babaeng po ito ay pumasok doon sa kanilang pakikipaghuntahan. Siya po ay lumuha at ang luha niya ay pumatak sa paa ng Panginoon. Hindi basahan ng pinampunas niya, hindi damit ng pinampunas niya. Ang pinampunas niya po ay ang kanyang buhok. At binasag niya po ang napakamahal na perfume, yung nard. Ang halaga po nun na nakalagay sa flask ay 1 taong sahod
At ito po ay nilagay niya sa Panginoong Hesus, sa paa ng Panginoon at patuloy niyang hinalik-halikan ang paa ng Panginoon. At siya po ay napalaya sa kanyang karamdamang kasalanan. Yun po yung nangyari sa kanya. At nung napalaya siya, sabi po ng mga biblical scholars, siya po ay gumaling sa kanyang karamdamang spiritual, napalaya siya sa kasalanan niya, at natutunan niya na meron nga naman pagpapala sa pagsunod sa Panginoon dahil wala po siyang ibang propesyon na ginawa o alam ng mga panahon na yun. Inalay niya yun, surrender niya sa Lord. Pero binigyan pa rin siya ng Panginoon ng tamang tatahakin na landas para siya pa rin ay patuloy na mag-prosper. Ganun po kasi ang Panginoon. Kilalanin po natin siya. Hindi po kayo magsisisi. Igagaranti ko po sa inyo yan. Ang una po kasing babaguhin ng Panginoon tayo. Kaya nga po pag tayo nabago, para sa akin lang po ito ha, ito po yung panahon, pag tayo ay nabago sa panalangin dahil sa Panginoon at grasya niya, and dahil sa connection natin sa Kanya, at natutunan natin mahalin siya at sundin siya, ito po yung appropriate time na we start to pray for others. Dahil makikita po natin ang ating sitwasyon na miraculous na ginawa ng paraan ng Panginoon para mabago. At kapag tayo po ay nanalangin para sa ibang tao na mabago, makikita niyo po iba yung tunog at tema ng panalangin natin. Dati po, nung hindi pa ako nababago ng Panginoon, ang nilalapat ko po sa aking intercession ay, Lord, makilala po kayo ng mga taong kilala ko na nangangailangan sa iyong presensya. Lord, matutunan po nila na sumunod sa iyo. So yun po yung panalangin ko. At na-realize ko na hindi ako ganun. Ang kapal ng mukha ko. Ipokrito ako na ang pinapanalangin ko para sa kapwa ko, sila ay magbago, ngunit ako ay hindi nagbabago. Pero nung binago ako ng Panginoon, pinoint out ng Panginoon sa akin, ikaw muna. Dahil nakinig ako sa Panginoon, ikaw muna magbago, sabi sa akin ng Panginoon. So sinabi ko sa Panginoon, baguhin niyo po ako. Ipakita niyo po sa akin lahat ng mali sa akin. At pinakita ng Panginoon, dahil napakabuti niya. At nung ito po ay naranasan ko, yung pag-heal ng aking spiritual sickness, naging iba po ang lengguwahe ng panalangin ko. Ang panalangin ko po ay ganito. Panginoon, hayaan niyo po na makilala kayo ng mga taong pinapanalangin ko at maintindihan po nila kung gaano niyo sila kamahal, kung gaano kalupit ang plano niyo sa kanilang buhay. At sa prosesong ito, naway sila ay magkaroon ng pusong bukas na matanggap, maunawaan ang iyong pag-ibig. At sa proseso, matanggap ka bilang Diyos at tagapagligtas at mamahal ka nila. Yun po yung naging panalangin ko. Hindi ko pinapanalangin na mabago sila. Ang pinapanalangin ko po, makilala nila ang Diyos. Magkaroon sila ng pag-ibig sa Panginoon. Dahil ito po talaga yung magbibigay ng pagbabago sa atin. Grabe po talaga ang Panginoon at napakasimple lang po talaga mabuhay bilang isang Kristiyano. Ito po ay pagmamahal sa Panginoon ng una. Pangalawa po, ito po yung tanong na gusto kong isumite sa inyo. How often do we approach God as a father rather than a distant deity? Nasabi po ng Panginoon, hindi siya interesado sa ritual. Siya po ay naghahanap ng relationship sa kanyang mga anak. Tayo po yun. Grabe, no? Ang sweet talaga ng Panginoon. Next question. Paano nga po ba ang panalangin na bago ang ating pananaw, lalong-lalo na sa panahon ng bagyo o dilubyo sa ating buhay? Napaka-importante po niyan. Meron po ako nakausap na malapit sa puso ko. Ang nangyayari po kasi sa kanya, pag may dilubyo na dumaan sa buhay niya, tinatakasan niya. So, ang dami niyang ginagawang activity na mali. Activity magastos. Activity na hindi mag-aalis nung sitwasyon sa buhay niya. Walang solusyon. Takas siya. At nung nanalangin siya ng ayon sa kalooban ng Panginoon at natuto po siyang makinig. Naiintindihan niya. Hindi po siya perfecto, of course, pumapalpak pa rin po siya. Pero sa ngayon, meron siyang certain degree of awareness na kailangan niyang manalangin, humingi ng solusyon sa Panginoon, humingi ng grasya para masunod niya yung sagot ng Panginoon. Napakasimple lang po kung titignan po natin. Katulad po niya, isang example. Meron siyang pinagdaanan, kaproblema siya, ngayon hindi niya tinakasan, hinarap niya. At nakita niya na ang problema, ang sitwasyon, hindi mawawala.
Ngayon, kung paano siya magre-react sa problema ngayon, yun ang pwede niyang makontrol. When I say makontrol, pwede niyang hingan ng grasya sa Panginoon kung paano niya haharapin yung dilubyo, yung problema. At nung natutunan niyang harapin ang dilubyo at problema na una niyang tinumbok, natutunan niya na kailangan niya palang harapin ang mga bagay na ito at hindi naman pala komplikado ang maaring mangyari o ang solusyon. Ang kadalasan po, ang solusyon lang ay mahalin natin ang Diyos, tanggapin natin ang pag-ibig niya, sundin natin ang kanyang payo, ang kanyang mga ang kanyang mga revelation, at makikita natin na ito po talaga ay swak dun sa pangangailangan natin sa oras na yun. So, ang nangyari po kasi sa kanya, karoon po siya ng problema sa pamilya. At sabi ng Panginoon, harapin mo. At binago ng Panginoon kung paano siya makitungo sa kanyang pamilya. Binigyan siya ng lente ng Panginoon na ang mga kasama niya sa pamilya niya ay may mga kanya-kanyang pinagdadaanan na kailangan ng pangunawa, hindi pangmusga. At dahil siya ay mabilis maghusga sa pagkakataon, naunawaan niya na, oo nga no, hindi ko binigyan ng oportunidad ang sarili ko na maunawaan ano nga ba ang pinagdadaanan nila. At nung ginawa niya po yon, siya ay nagbago. At yun po ay bunga ng panalangin. Kaya importante po talaga manalangin. Tuloy po natin. Tayo po ay tumayo. Kung maaari po kayo, kung nasaan man kayong pwede kayong tumayo. Kung nasa jeep kayo, huwag kayong tatayo. Siyempre, ang weird naman nun. O nasa Tamaraw, nasa Tamaraw talaga. Nasa FX kayo or whatever. Philippians chapter 4, verse 6, Amplified Version. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Pag binasa niyo po ang Philippians chapter 4, napaiksi lang po ng Philippians chapter 4, makikita niyo po ang praktikal na impact ng ganitong klaseng bagay. Bakit ka nga ba problema? Sino ba ang makapagdagdag ng problema? Who would add another day to their lives if they will be anxious? No one can add a single minute or an hour of their lives kung sila ay makakaisip ng mga bagay na hindi maganda. Kaya sabi ng Panginoon, do not be anxious about anything. Madaling sundin sa isang taong nauunawaan niya na kailangan niyang ilatag sa Panginoon ang sitwasyon niya. Mahirap gawin sa isang taong punong-puno siya ng pride at nagkakasala siya sa oras na yon dahil gusto niyang hawakan, gusto niyang kontrolin yung sitwasyon, gusto niyang lalong magwallow o mag-immerse doon sa pain ng anxiety, ng worry, ng despair. Ang sabi ng Panginoon, wag. Stop. Don't do it. Isipin niyo po sinasabi sa inyo ng Panginoon yan sa mga anxious ngayon or worried about certain things. Stop. Don't do it. Pray. Supplicate to Jesus. And the peace that transcends all understanding. Yung kapayapaan na malalagpasan ng ating pangunawa. Babantayan niya raw ang puso natin kay Hesus Kristo. Yun po yung gagawin natin sa oras na ito. Tayo po ay yumuko at pumikit. Yan po ang aking panganyayaya sa inyo. Nais ko po manalangin kayo sa Panginoon. Kumonekta po tayo sa Kanya. Dahil napaka-importante po ng pagkakataong ito na tayo ay makakonekta sa ating Panginoon. At sa iyong pagkonekta sa Panginoon, ang aking dalangin, hindi ka lamang magsasalita. Kung hindi, ikaw ay makikinig din. Hallelujah. So I would like you to listen to the Lord. I would like you to talk to the Lord. At kung ano man ang iyong nararanasan, ilapit mo sa Kanya. Kung kayo masaya, dadagdagan ka pa ng saya ng Panginoon. Kung ikaw ay malungkot at handa kang ipaalis ang lungkot sa buhay mo, maaari yan. And I will leave you alone for the next 2 or 3 minutes. And I would ask you right now, be genuine. Now experience God in a very personal and powerful way.
At sigurado ako, ang Panginoon, mararanasan mo siya. Grabe ang Diyos. Mararamdaman mo ang kapangyarihan niya. Be alone for a moment and experience God. And then we will pray together afterwards. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa kapangyarihan ng panalangin at sa kapangyarihang aming mararanasan kapag kami ay nakipag-usap sa iyo. Hindi po komplikado ang panalangin o manalangin at kumonekta sa iyo. Ang kailangan lang po namin gawin, magdesisyon na manalangin at unahin ka. Ang pinakamaganda po bago namin umpisahan ang aming araw. Pero higit sa pagkakataong ito, ang hiling po namin ay simple lang. Baguhin niyo po kami sa aming ugali patungkol sa panalangin. Panginoon, wag niyo pong hayaan na manakaw ng kaaway ang karanasan ng mga nanalangin sa iyo sa oras na ito na mula sa kanilang puso. Hayaan niyo, Panginoon, ang karanasan nito ay babalik-balikan nila sa araw na araw-araw nilang panalangin sa presensya mo dahil talagang meron sigla. Meron, Panginoon, kapangyarihan, may pag-ibig, may kapayapaan. Meron, Panginoong, kakaibang energy kapag kami po ay nananalangin sa iyo. Kumpara, Panginoon, kung kami ay malulugmok sa isang sulok, hindi po yan ang tama. Dahil ang tama po, Panginoon, ay masampakan namin at masuko namin ang mga bagay na pinagdadaanan namin. At sa mga kapatiran, Panginoon, na nalagpasan nila ang kanilang mga dilubyo sa buhay, ang pagsubok, ang disiplina, naway bigay niyo po kami ng puso na nag-i-intercede for others. But more than that, kami po, Panginoon, ang magturo sa mga tao. Ano nga ba ang kapangyarihan ng panalangin sa aming buhay araw-araw? Ito po ang dalangin namin sa ngalan